Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong personal intention, para sa inyong family. Sana'y bigyan kayo ng Diyos ng inyong healing and also heal the sickness. Mga kapatid, aminin natin na ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inyong dakilang pagkamaawain ay nangingimbabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Sa aming ginagawang kabutihan, ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay inyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay inyong pakbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem, nakasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip,
kinilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasundo namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga naman pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaki, pinaparoon ni Santiago, siya'y sumalo sa mga hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanyang ibang mga kapatid, doon ng mga Hudyo, pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po'y magsitayo. Espiritu ng Diyos anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama'y matawag. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang inyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay masaya akong magmisa sa inyo ngayon po. Kasi ito ay Father Pio Shrine, di ba? Ang pinakalaking simbahan, di ba, sa Philippines. That's very proud for me and also para sa inyo din, di ba? Pero magpakilala sa inyo muna po, ha? Ako po ay si Father Quân, taga Vietnam. Kaya ang wika ay uta, putoy, dahan kanyan, di ba? Sana naintindihan ninyo ako. Naintindihan ninyo ba? Malinaw ba po sa inyo? Totoo? Okay, sana. Gusto kong magkwento sa inyo. Dati, noong bata pa ako po sa bayan ko, ha? Hindi sa Philippines, sa bayan ko. Pumunta ako sa simbahan, sa chapel po, para magdasal, rosaryo. Ngayon, Black Rosary, di ba? And gusto kong natuto sa pray. Nakinig ko mga lolo-lola. Mga lolo-lola po dati walang ngipin, walang dito, ano tawag yan, ang artificial teeth, ano tawag yan, ay denture, di ba? Wala po. Kaya mahirap makinig. Anong pray, anong sinabi nila? Parang ganyan. Amen. Ganyan lang. Hindi naintindihan ko. Pero ngayon, dumating ako sa Philippines. Gusto ko din nag-aral Philippines. Tagalog, gusto ko matuto din magdasal sa Philippines. Ay pumunta ako sa chapel din, Black Rosary. Pero nakinig ko din ang pakinggan ko po, nakinig ko ang mga nanay pray ganyan din. Bagay ng Maria na po ang ay mamatay. Ganyan, hindi ba? Luwati sa ama, sa anak, sa anak wa. Diyos ko, parang makaaway sila. Di ba? O mag-rap sila. Ang galing mga gitit, mga nanay, parang rap. O makaaway, hindi ko alam. Nang mabilis, malakas, ang galing. Pero hindi sundin ko ang praying nila. Tama ba? O sinungaling ako? Mabilis ba po sila nagdarasa? Sila nang mabilis ba? O sinungaling ako? Meron ba dito nagdarasal ganyan? Meron ba? Meron ba? Nakinig ninyo ba ganyan? O hindi? O sinungaling ako? Di ba? Meron? Parang abagano itong isang team, di ba? Abagano Maria ng Purong Gracia. And isa ito, iba, Santa Maria Respond. Pero hindi pa tapos, ito ay magsimula na. Tama ba? Abagano nuwahati. And tapos, parang sabay-sabay sila. Di ba? So gusto kong sabi po, sobrang mabilis. Sobrang parang walang passion. Walang motion. Walang pag-ibig. Walang sa puso. Parang sa hangin lang. Sa bibig lang. Di ba? Tama ba? O ang bibig ay magdasa, pero ang isip ay fly na lumipat na hindi ko alam saan.
Ganyan po. Pero alam ninyo ba, si Santa Teresita ng batang si Jesus, si Saint Therese, the Child of Jesus, di ba? Siya ay hindi nakapagtapos ng Lord Prayer, ang Our Father, Ama namin. Hindi nakapagtapos siya ng Ama namin. Hindi tapos po. Kapag siya nagdarasal, umiiyak siya. Ama. Ganyan. Alam niyo ba bakit? Ni ama lang. Start, simula umiiyak. Ama. Papa, Father. Kasi ang Diyos, ang pinakadakila, ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos ang lumikha, ang hari ng langit at lupa. Pero hayaan niya, tinatawag siya Ama. Naintindihan ninyo ba? Ama natin. Ibig sabihin po, minamahal tayo ng Diyos, ng Ama. Siya ang Diyos sa langit, pero nagiging Ama sa atin. Ang Diyos hindi sa langit, hindi malayo, hindi sa mataas, pero ang Ama, ang lumapit, ang magmahal. And start umiiyak siya. Di ba? Ano pa po? So sa Ama namin, may seven hingin, 7 petition. 7 po ang number perfect, ay sapat para sa atin. And ito ang pinakadakila, pinakamabuti po, pinakabuti. Kasi directly, si Jesus mismo ang nagturo sa atin. Pray. Diba? Kahit protestan, dinadasal din, o they pray Our Father din. And 7, oh my God, ama lang, pero 10 minutes na, hindi pa tapos homily. And may 7 pa. So, isang oras, kaya ba ninyo? Kaya ba? Totoo? Alam ko naman, sinungaling kayo. Gusto nyo mabilis lang, di ba? Father, mabilis ka. Hindi maintindihan naman, sayang oras. Kailangan maraming pupuntahan pa. Diyos ko. Pero, Our Father who are in heaven, holy be thy name. Holy be thy name. Sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin nawa ang, okay, in English lang ha. In English, mabuti po. Holy by name, glory to your name. Kasi nilikha tayo ng Diyos para magpapuri sa Kanya. Lahat po ay hayakin, hinahayag ang glory ng Diyos. Di ba? Pero gusto kong magtanong sa inyo, sa misa ngayon, kayo po may personal intention. Meron ba intention para glory, para magpapuri sa Diyos, para glorify ang pangalan ng Diyos? Meron kayo ba intention ganyan kapag nagdarasal kayo? O punong-puno, hinihiling lang, request, demand lang po sa Diyos. Di ba? But the purpose of our life, the purpose ng buhay natin para magpapuri sa Diyos. Yan ay purpose. Kayo po, may magandang damit,
magandang dress. Ako din po. Sana maganda pero simple lang. Para ano po ang mga damit ito? Para pamwapo, pamganda lang? O para glorify God? Diba? Through your word, through your action, through everything you have for glorify God. And do we pray for that? I ask you, you are personally lang kayo magtanong sa sarili and sumagot kayo sa sarili. May intention, may pray para glorify God ba? And marami pa pero walang oras para one by one. So, nawawala na, kaya tapos na. Gusto rin nyo yan. Saan? Diba? And, bigyan mo, okay, magsimula ang inyong, magsimula na sana ang inyong paghari. Diba? At bigyan mo kami ng makakain. So, dito po, magsimula na sana ang inyong paghari. In English po, mas madali sa akin. May your will be done. Sundin ang loob mo. Diba? Sundin, parang matupad. We pray for matupad ang loob ng Diyos. Matupad, sundin ang loob. Parang matupad ang kalooban ng Diyos sa langit at sa lupa, sa inyong buhay din. May plano ng Diyos sa inyo. May loob ng Diyos sa inyo, buhay po. Sana matupad ang plano, ang loob sa inyong buhay. And we ask God, the daily bread, araw-araw po ang pagkain, parang depende sa Diyos. Hindi, we not ask God for 1 year, full 1 year, or 1 month, or 1 week, but every day lang. We have everything, we should depend on God. And sapat lang po. And so we pray for, ask God for our forgiveness. Diba? Forgive our sins. So, the prayer of our Father, we should pray with love, with passion, with motion, with faith, trust in God, depend on God, everything. Naintindihan ninyo ba? Malinaw ba sa inyo? Opo, o hindi, antok na, tulog na. Opo, bahala ka. Bahala sa inyo, tulog na ako, diba? Nagutom na. So, maraming salamat po, ha? Kung hindi maintindihan ninyo, pwede ulitin ko ulit lahat para mas malinaw. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal.
Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na inyong inihahabilin at sa pagdiriwang ng dapat namin ganapin ang kabanalan ng inyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa inyo ay likas sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin inyong pinakikiharapan sa pamagitan ng inyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami napubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama namin banai ka ang buka ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banaang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipakbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulusin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo, maipakdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at irayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan.
Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaroban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng tapos sa inyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan at patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi sa isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y hahayaang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi sa isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio
at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus. Kay Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sapagkat inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at na Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganapin na 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso
upang matulungan sa mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon po mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tutlong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala sa biyaya. Ibuhos mo ang inyong benediction sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasa gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.